Pero nung sabi ng Panginoon, let your will. Di ba? So, hindi, mga kapatid, dapat maintindihan natin, ang pagkamatay ng Panginoon Jesus is hindi naging sayang. At dapat hindi nasasayang. Amen po ba? Kaya madami, hindi nila naiintindihan, no, sa mga nakaraang araw. We respect what is their belief, pero nakalungkot. Ang Diablo, dinadaya sila. Hindi natin pwedeng higatan ang ginawa ni Lord sa atin. Amen po ba? Walang tao na pwedeng maghugas ng kanyang sariling kasalanan. Libre ng kanyang dugo. Kahit may daganap na dugo sa ating mga katawan, hindi mo kayang hugasan ng kasalanan na ginawa. Only Jesus. Tanging ang dugo lang ng Panginoon Jesus ang kanyang maglinis ng ating mga kasalanan. Kaya na, blood, no? Yung kapatak lang ng dugo ni Jesus, kaya itong linisin sa atin. Kaya, madalas, hindi naiintindihan ng ilan, pinahihirap nila ang sarili nila, napako nila ang sarili nila sa krus. After nilang ipako ang sarili nila, o bago pala ipako ang sarili nila, nagpapakondisyon muna sila para ito madugo. Alam mo na yung ko sa bulit, sabihin, no, mga kapatid, hindi po gano'n. Pinapos na nila ng lahat. Tayo po ay nanggaling din sa mga dalawang kultura, pero nung na-realize ko, nung nakunod ko yung Passion of the Christ, doon ko nakita na doon pala inahos na ng Diyos talaga. Tayo hindi natin kayang gawin yun. Yung ginawa ni Lord, yung ninakad ng Diyos, yung binuot ng krus ng Diyos, napakabigat po nun. Sobrang bigat po nun. Kaya na, dapat makita natin bilang mga manlalakbay dito sa mundo nito. Ano ba yung ating layunin or ating purpose? No? Ano ba yung nais ipakita ng Diyos sa atin? Yan ang ating topic sa umagang ito. No? Ang ating pag-uusapan ngayong April, no? April brings confidence. No? Yan ang ating pag-uusapan. Nakakita na ba kayo ng isang peregrino or pilgrim? Ito po ay isang taong manlalakbay. Nakakita na po ba kayo ng manlalakbay na tao? O baka ito ay pwede natin masali sa panahon na ito, ito yung mga nag-evangelize. Pero ang tinutukoy po kasi dito specifically ay hindi evangelist. Kumbaga, isang taong manlalakbay. No? Sa balita noong na may isang foreigner na naikot niya ng halos buong mundo. No? Sabi dito, no, ang peregrino ay isang taong naglalakbay, karaniwan ay mahaba at may layunin spiritual. Upang tumarin ang isang panata. Last week po, ito po yung ating natunghayan, no? Yung mga nagpanata, maghanap ang Diyos kung marating ang isang banal na lugar. So, specifically, sabi ko nga, hindi ito evangelist, pero sa ating pag-aaral, no, parang umuwi na rin siya sa gano'n. Kaya, nung tayo po ay wala po sa Panginoon, alam mo yung wise katabi mo, ano ang linalakbay mo? Nakuha yung katabi mo? Saan ang madalas naglalakbay? Alam mo po, nung wala pa sa Panginoon, madalas ako naglalakbay doon sa Balibago at sa Angeles City. Diyan ako naglalakbay. Sa aking paglalakbay, buti ginamit ng Lord yung aking past na yun. Doon ko nakilala ang tunay ng Panginoon. Amen? So, sa spiritual na kahulugan po, ang peregrino ay isang mananampalatayang naglalakbay sa buhay. Amen? At ang kanyang layunin ay makasama ang Diyos. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, nais kang makasama ng Diyos. At marating ang kanyang mga pangako. Totoo naman eh. Kaya dito yung aking introduction kanina. What is the reason bakit namatay si Jesus para sa atin? Ang kanyang main reason is not just to save us. Hindi lang para mahalin tayo. Kasi given na yun eh. Kaya siya namatay sa iyo kasi mahal ka niya. Upang matupad ang bawat pangako ng Diyos sa atin. Amen? Kasi ganyan siya Lord eh. Hindi naman siya yung tulad ng tao na kapag nangako, mapapako. Pero si Jesus, nagpapako upang matupad ang kanyang mga pangako. Nandiyan po ba kayo? Kaya dapat makita natin ito, no?
Ang peregrino ay isang manlalakbay na may spiritual na layunin. Ang ating title sa umagang ito, no? Abiding the Divine Presence. Ito yung ating title sa umagang ito. Week 1, no? Ano nga po ba yung ating topic? Itong April na to? A Pilgrim's Confidence. Sabi mo, sabi mo, Pilgrims. No? Ibig sabihin, ang pagtitiwala ng isang peregrino. So dapat ganun tayo, no? Amen? Kapag tayo naglalakbay sa mundong ito, may tiwala tayo. Amen po ba? Unang-una sa Diyos, pangalawa, dapat sa sarili mo. Amen? Kasi useless yung pag-serve mo sa Panginoon kung pinaniniwalaan mo ang Diyos, pero ang tingin mo sa sarili mo hanggang ngayon is yung dati pa rin. Tignan mo nga yung kagabi mo, mata sa mata. Tignan mo yung kagabi mo. Tignan mo, may nagbago na ba dyan? Bukod sa amoy niya, ay sa kanya na, sa kanya itsura, amen? Nandiyan po ba kayo? Kailangan may nangyayari. Kaso, paano mangyayari yun? We need to abide the divine presence of God. Tama po ba? Abiding. Manatili. Amen? Kapag hindi ka nanatili, malilili yan. Ay, maliligaw ka. Tama po ba? Kaya maraming Christian, sabi nila, ay, hindi na kami nagpatuloy sa church kasi wala naman kami napapala. Kaya, nasabi mo yun na wala kang napapala dahil hindi mo nakita ang tunay na dahilan ng iyong pagsimba. Tama po ba? Pero kapag natumbok mo yung reason bakit ka nag-church, it is not just na ikaw ay kailangan tumutong, kailangan mo mag-usher, maglinis, kailangan mo mag-celebrate, hindi yun. Kailangan matumbok mo yung layunin mo. Ano yung layunin mo? Walang iba, kundi in return. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong buo. Amen? Dahil namatay siya sa iyo. Tama po ba? Malaki ang utang na loob natin sa Panginoong Yesus. Kaya in return, ano ang gagawin mo? You need to find your purpose sa mundo ito. Kaya bilang isang manlalakbay, no? Yung mga galing abroad dito, no? Naranasan niyo na ba na habang nasa abroad kayo, wala kayong kakilala? Di ba? O yung mga estudyante or bago lang sa trabaho, sa kanilang company, siyempre, ano ang gagawin mo? Maghahanap ka ng kabayos mo. Maghahanap ka ng pwede mong makaklose. Di ba? So, ganun din tayo sa mundong ito. Alam niyo po ba, huwag niyong iisipin na habang buhay, dito tayo sa mundong ito, darating ang panahon, lilipas din yung karami mo. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? O puti din ang buhok niya. Tingnan mo, puti na ba ang buhok? Di ba? O kulay violet. Kulay brown na tayo, no? Hindi ako nagpipiro. Lilipas ang lahat ng bagay sa mundong ito. Alin ang hindi lilipas? Yung pag-ibig at presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat makita natin, no? Bilang isang lingkod ng Diyos, dapat pala, no? Panatilihin natin sa ating buhay ang kanyang banal na presensya. Kaya pansinin mo, naranasan mo na ba na yung pag-gising mo ng umaga, inuna mo ang Diyos, napakasarap na mag-gising araw-araw ng ganun. Tingnan mo yung katabi. Sabi mo sa kanya, aminin. Pero pansinin mo, pag-gising mo ng umaga, inuna mo to, anong mangyayari sa buong hapon mo? Diba? Alam niyo ba to? Ano ibig sabihin nito? They are my life. Bakit hindi pa nung gusto mag-crack nito? Bakit ang dumi? Bakit hindi ka nagwalis? Ayun. Bakit ang bagyo mga laban? Siyempre, naglalaba ka dapat. Diba? Kaya, kailangan, huwag tayong aalis. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aalis. Ikaw sa bako. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aalis sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, dati, nung ako'y nagsisimulang pastor, no, ang aking kaisipan, kahit na ikaw ay tiga-pora, tiga-mabalakat, tiga-guagwa, dadalhin kita sa kutod para lang maglingkod sa Lord. Alam niyo po, habang tumatagal, na-realize ko, no,
Hindi pa na natin kailangan minsan gawin ng mga bagay na yun. Nandiyan po ba kayo? For example, pinag-pray mo, nasa Sambales ka, gusto ko ba, dalhin mo siya wingi dito? Hindi naman, di ba? Padalang lang. Padalang lang po, no? Tulad ng ating kapatid, sa mabalakad pa siya, pero nandito siya, no? Si Tita Liz, yung sinasabi, ang layo, no? Si ang lapit lang, hindi pa rin, no? Nandiyan po ba kayo? Nandiyan ba kayo? Di ba? Dati po, ang mindset ko, kailangan dadalhin kita sa kutub. Kahit hindi ka mapadapat ka, daw ka. Alam nyo, habang lumalalim ka sa Lord, habang nagpapatuloy ka, marirealize mo, hindi kailangan yun. Pero huwag kayo naalis dito rin sa tsaka sa Iberica. Ibig sabihin, alam nyo, sabi ko sa mga nasisyaran, marami nasisyaran ako, o magalang, sabi ko, I pray, makaharap ka ng church dito sa Magalang. At doon mo masok kung ano lalo ang pagdito sa Lord. Why? Kasi ang church natin, it is only a organization. Nandiyan po ba kayo? Pero malay mo, yung nabahaginan mo ng salita ng Diyos na yan, di ba? Ang totoong na-encounter niya, hindi ang Lord reigns. Sino? Si Jesus. Tama po ba? Kaya dapat makita natin, maunawaan natin, sino ang magsisave sa amin? Hindi ang church. Hindi ang ating Panginoon. Amen? Para kayo niyo maniwala. Amen. Dahil sinasabi ko sa inyo mga kapatid, bakit? Kasi nang unang bago-bago ko pa, so i-mature ako eh. Oh, di ba? Bakit? Gusto ko. Ganun ako eh. Kaya nang hindi. God will change your heart as days goes by. Nandiyan ba kayo? Yung soul na yan, kayo, nung una, ganyan ang mindset ko. Sa akin yan mga yan. Hello? Nandiyan ba kayo? Ito lang siya. Disciple ko sa no. Lahat pag na-realize mo, habang ikaw ay tumatagal sa Lord, no? Hindi ka na lagi nagsiselfone pag nasa church ka. Amen? Nakikinig ka na ng salita ng Lord. Di ba? Handa ka na makinig. Joke lang po ako. Ibig sabihin kapag nangatagal ka pala, marirealize mo na yung kaluluwa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, hindi sa iyo yan. Anong gagawin mo? Kailangan mahalin mo siya. Alagaan mo siya. Just do your best. Amen? Kasi bakit? Darating ang panahon, pag nag-grow yan, diba? You're blessed. Bakit ginamit ka ng Diyos? Para yan ay lumago sa ministry. Para tayo nagwala. Kaya, abiding in the divine presence of God, hindi madali. Totoo yun. Sabi nila, paglilingkod sa Diyos, hindi ito yung nakahiga sa isang water bed. Hindi nakahiga ka sa bed of roses and full of thorns. Puno daw na. Tingnan mo yan natin mo kung matinig mo yan. Pero may gagawin tayo. Before that, tayong lahat ay magbasa ng salita ng Panginoon. Sige, tayo nung basahin po natin itong mga ito. Sa Psalms chapter 91, verse 1. Okay, 3, 2, 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Verse 4. He shall cover you with His feathers, and under His wings shall you trust. Shall be your shield and sa Tagalog po, may Tagalog po yan. Sige, basahin natin sa Tagalog. 3, 2, 1. Ang aking sabihin ng dako ng pag-asa at mananili sa iyo ng makapagiling sa lahat. Aking sabihin tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at ang aking buong, aking Diyos sa kanya sa mukha. Verse 3. Tukoy na rin sa kanya mula sa silong ng huli at mula sa alin na sayo. Tatakpan kanya ng kanyang mga pawis at
sa ilalim ng kanyang mga pagpapal ay mga kinalungkat ang kanyang kalukuhan ang magiging iyong lansa at sa Napakasarap pong pakinggan. Alam po, makakaupo kayo mga kapatid ko, no? Napakasarap basahin kung ating didiri. Tingnan natin ang verse 1 sa Tagalog. Ang nananatili sa lihim na dako ng kataas-taasan. Alam niyo kapatid, prayer ito ni David. Prayer ito ni David noong mga panahon na kailangan niyang mapanatili ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Who is David? Di ba? Alam niyo naman kung sino si Haring David. Isa lang siyang dating pastol ng mga tupa na nakita ng Diyos ang puso na kapareho niya, na naging hari, namuno, no? Isang makapangyarihang bansa ng Diyos. Anong bansa yun? Anong bansa ang pinagmunuan ni David? Lagi mo tinuturo yan. Anong bansa? Magkapasyon kayo. Pero bakit si Mount Israel, until now, hindi na lumabagsak. Bakit? Kasi noon pa ba pinagpala ng Diyos yan? Amen po ba? Kaya kahit tumaas mo ng tumaas ang langis, hindi tayo pababayaan ni Lord. Why? Because God is with us. Amen? Ang nananatili sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kung babalik-talin ko yan, basahin ko, no? Ang lilim ng makapangyarihan sa lahat at kataas-taasan ay nananatili sa dako ng iyong puso. Ayan po ba kayo? Ibig sabihin, paano natin makukuha to? Itong verse 1. Diba? Kailangan manatili ka doon sa lilim. Sa lihim na dako. Ito yung pananalangin mo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Sometimes we need to close our senses. Sense of sight. Dapat hindi mo muna makita yung asawa mo na lagi at simangot. Walang ganyan dito. Amen? Amen. Amen. Minsan dapat, malakas ng ibigay dito nga niya. Dapat hindi mo muna marinig yung kapit-bahay mo na laging negative ang sinasabi. Tama po ba? Sense of hearing. Minsan dapat hindi ka muna kumain kapag alam mong inaano pagandaan ng spiritual na pigibaka. That's fasting, amen? Kahit masarap yung palabo. Mamaya na lang. Tama po ba? Minsan kailangan mong ipahinga yung katawan mo kasi yan ang kailangan ng Diyos mo para hindi ka lagnatin. Amen? Tama po ba? So, how can we abide in the presence of God? Paano tayo mananatili? Kapatid, sometimes, madalas dapat ganito ang ginagawa natin, isara mo muna ang pintuan ng mundo at buksan mo ang mga bintana ng Diyos sa buhay mo. Mas marami ang bintana sa bahay. Tama po ba? Bakit bintana ang sinabi ko? Kasi kailangan natin yun eh. Isama mo yung pintuan. Parang may kumakatok sa bintana ba? May akatok na tao po. Minsan, ang bintana, pag binuksan mo, hangin ang lumalabas o dumarating. Diba? Nandiyan po ba kayo? Kaya kailangan natin. Para yung lihim na dako ng kataas-taasan ay ating maranasan. Ang ating layunin, magbigay ng banal na kapanatagan bilang mga dayuhan at peregrino sa mundo nito na naglalakbay patungo sa ating layunin at sa ating tunay na patutunguhan. Dapat makita mo. Sabi mo sa katabi mo, dapat makita mo. Kasi bakit? Ngayong panahon na to, ginigera tayo. Literal na ginigera natin mga bulsa. Bakit? Sa taas ng gasolina. Amen? Sa taas ng mga bilihin ng gasolina. Bilihin. Nakaraan, pumunta po sa palengke ng Pandarating, nagulat ako. Ang nakalatag, halos gulay at prutas. Sabi ko, ano nangyari? Ang konti ng isda, ang konti ng manok, ang konti ng baboy. Sabi ko, sabi nila, tumaas daw yung presyo. Ibig sabihin, parang napaka-tending sign noon. Why? Alam niyo po, ang sabi ng Revelation, tayong lahat ay babalik sa lupa. Ibig sabihin, anuman
ang ating kakainin sa mga darating na panahon magmumula sa lupa. Amen? Ano yan? Good crops. Tama po ba? Kaya nga, ito, nakikita natin, gusto ng Lord sa umaga nito, maging panatag ka. Sabi mo sa katabi mo, maging panatag ka. Bakit meron siyang banal na layunin sa iyo? Bilang isang dayuhan. O manlalakbay tayo ay mga dayuhan lamang sa mundo nito. Kailangan mo pong iisipin na habang buhay, ganito na lang ako. Ganyan po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manatili sa ganyan. Sabi mo sa katabi mo. Gusto niya makita mo yung tunay na patutunguhan mo sa mundo ito. Kaya minsan naisip mo na ba, ano nga bang gagawin mo sa mundo ito? Kung kang estudyante, mag-aral ka lang muna. Mag-aral ka lang na mag-aral. Pag nakatapos ka, magtrabaho ka. Amen? Magtrabaho ka. Kaya wala ba nagtatrabaho? Magtrabaho ka lang muna. After mo magtrabaho ka pa rin. Kung ayaw mo magtrabaho ka pa rin. Di ba gusto mo yan? Magtrabaho. Bibiro lang po ako. Di ba? Minsan hindi tayo napapanatag. Hindi lang dahil sa kaguluhan sa Middle East. Hindi dahil nag-alam na yung Amerika. Kung hindi rin siya sa ating iniisip sa ating puso. Tama po ba? Minsan naisip mo, ano bang gagawin ko? Pag wala kang pera, wala akong pera. Pag marami naman yung pera mo, saan ko dadalhin yung mga to? Amen po ba? Amen po ba? Kaya dapat ma-realize mo na ang Diyos, binibigyan kanya ng peace. Amen? Yung peace of mind na hindi kaya ibigay ng mundo, ay kaya ibigay ng Diyos yan. Sabi mo sa atin mo, kaya mo ba? Hindi mo kaya, mag-reply ka, hindi ko kaya, sabihin mo. Sabihin mo, mag-reply ka, hindi ko kaya, sabihin mo. Kaya si Lord lang. Sabi ng iba, ang kapayapaan ko, ang asawa ko. Amen, praise God, salamat sa Lord. Totoo naman, di ba? Parang may nakasimamot kayo, bibiro lang po. Totoo naman. Siya gagamitin ng Lord. She or he hears the more helpful. Diba? Sa Tagalog. Ano sa Tagalog ang asawa? Suitable helper. Ano sa Tagalog? Kaya na po mag-Tagalog. Itoon ang ating puso. Layunin pangalawa. Pangalawang layunin. Ang ating puso isip sa kapatibay ng ating personal na malapit na relasyon sa ating Diyos. Kapatid, makinig ka. Sa umagang ito, ayaw ng Lord na nagpo-focus ka sa mga bagay na hindi pa kumatagal. Yan po ba kayo? Bakit? Madi-discourage ka lang. Tignan mo yung katabi mo, napakaganda. Diba? Ganda lang ang meron yan, pero tignan mo naman. Diba? Diba? Tignan mo kung pogi yan, tignan mo kung pogi. Tignan mo. Pogi ba yan? Diba? Kung pogi yan, pogi lang ang meron yan, pero ang hindi. Bakit? Bakit naisip niyo na ba ng isang babae, bakit napakaganda? At ang isang lalaki, bakit napaka-pogi, napaka-forma? Why? Nakafocus siya sa sarili niya. Tama? Hindi na iniisip yung ibang bagay, yung mga sinasabi ng ibang tao. Hindi siya nakafocus sa problem. Why? Papansin mo ba ang isang tao na parang pinagsakan ng langit at lupa, isama mo na yung API mo? Diba? Nakita niyo na ba? Nakita niyo na po ba? Parang nalugi. May mahirap kasi, mahirap ka na, hayaan mo pa na maging mahirap ang buhay mo. Nandiyan po ba kayo? Yung mga katabi mo, sabi mo, huwag kang matutulog. Huwag kang matutulog. Tinuturuan ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tinuturuan ka ng Diyos. Na maging, sabi mo, na maging maayos. Kaya, kapag ang ating relasyon sa Diyos is malapit, makikita mo, kahit mahirap ang pinagdadaanan mo, nakakaya mo. Amen? Pero kapag ang relasyon mo sa Diyos is malayo, anong pumapasok sa isip mo? Paguluhan, kataranta ka, na-stress ka. Normal yun eh. Pero paano mo ma-overcome yun? Kailangan doon ka sa dakong lilim ng pinaka-mataas o tataas. Amen? As strangers and pilgrims, every believer should consider living in this world just in us, a temporary place, where we molded, tested, and prepared for our true destination. Bilang mga dayuhan at peregrino, that is the next slide. At
bilang mga dayuhan at peregrino, bawat mananampalataya ay dapat ituring ang pamumuhay sa mundong ito bilang pansamantalang lugar lamang. Kung saan tayo, ito tayo ngayon, no? Kung saan tayo ay inuhubog, sinusubok at inihahanda para sa ating tunay na patutungo. Totoo yun! Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, dali. Mukha bang sinubok yan? Diba? Mga magulang na lang natin. Ako saludo sa mga magulang na nandarito. Bakit pumuti na ang buhok niya? Siyempre, sa hanggang. Anong stress naman? Normal na nga yun. Sa kakatrabaho. Diba? Pagsisikap. Tama po ba? Tama nga yun. Tama ba mga nanay, mga magulang na nandarito? Diba? Kaya nga, dapat makita natin, no? Ngayong ating patutunguhan sa mundong ito, sinusubok ka lang ni Lord. Inuhubog ka niya, hinahanda ka niya para sa tunay na patutunguhan mo. Saan ka ba patutungo? Patutungo tayong lahat sa kaharian ng Diyos. Diba ang nakaraang buwan? Ano tinapit natin? Diba? Yung kaharian ng Diyos. Kung gaano maganda. Kaya, sabi nito, nang palayain ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kinig tayo ha? Next slide tayo. Mula nang palayain ng Diyos ang mga Israelita. Pakinggan niyo po ito. Sa pagkaalipin sa Ehipto, ano po nangyari? Pinadaan niya sila sa dagat na pula. Imagine mo yung dagat na pula, lason yun eh. Bakit inayaan ng Diyos yun na dumaan yung mga likod nito? Para ano masubo? Tama po ba? Tama po ba? Dagat na pula na parang tuyong lupa at ginala sila sa ilang. Tapos, dumaan sila sa Red Sea. Tapos, doon sa ilang na tuyong disyerto. Hello? Parang disyerto. Imagine mo, nagreklamo yung mga Israelita. Sabi nila, bakit mo kami tinanggal doon sa Ehipto? Gusto namin magbalik na lang doon. Kasi pagdating namin dito, pagod na kami, wala pa kaming makain. Nandiyan pa kayo? Madalas ganun tayo eh. Nandito na tayo, ayos na ng ating sitwasyon. Di ba? Napagod lang ikaw, sumuko na ikaw. Pero nasabi dito ng Panginoon, no? Kung saan sila sinuring at muling inihanda sa maling kultura upang tanggapin ang kultura ng kaharian, sila'y sinuko kung tunay nga ba nilang susundin ang Diyos. Imagine mo, yung test para maranasan natin yung divine presence of the Lord. Lagi nandyan. Amen. Minsan sinusubukin ka sa iyong patience. Tignan mo yung katabi mo, mahaba ba ang pasensya niyan? Tingnan mo nga. Kaya sabi dito, no, when we get saved and baptized in water, life in this world become our wilderness. Totoo to. Nung makilala mo ang Diyos, nung maligtas ka, nung mabautis mo ka sa tubig, amen? Ano nangyari? Ang mundong ito ang ating naging wilderness. Ito na yung naging pagsubok natin. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Tingnan mo yung katabi mo, pagsubok ba yan? Tingnan mo nga. Diba? Totoo naman eh. Mga tingin yung isa. Ang sabi, nang tayo maligtas at babinyagan sa tubig, ang buhay sa mundong ito ay naging ilang kung saan tayo sinusubok at inihahanda para sa tagumpay sa lupang pangako. Kaya kapatid, ang ibig ko sabihin, bago mo maranasan ang blessings, yung promise na binibigay sa iyo ni Lord, may pagsubok talaga. Amen. Hindi kasi overnight, okay ka na eh. Hindi. Years. Ilang years inalipin ng mga Israelita. Diba? Kaya dapat makita natin, no? Ang Panginoong Yesus mismo ang nagpakita sa atin ng halimbawa ng buhay sa ilang. Halimbawa ng buhay sa ilang nang siya mismo ay mabinyagan sa tubig. Di ba? Amen po ba? Yung sa isubuko ni Satanas. Kaya nga madalas, makinig tayo. Pakinggan natin ito. Kung ang Panginoong Yesus ay sinuko,
Tinukso, pinahirapan. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Yan pa kaya. Kaya ngayon, bakit ka nahihirapan? Lagi mo lang isipin si Lord nga. Ibig mo sabihin, Pastor, may count din si Lord. Minsan may nagturo sa akin na. Malay natin, kung nagpanong may sakit eh. Gusto mo ba malaman yung sagot? Gusto niyo malaman yung sagot? Kung meron daw arthritis si Lord, gusto niyo malaman yung sagot? Sino gusto malaman? Sino gusto malaman sa pagkas na kamay? So wala. Gusto niyo ba malaman ang sagot kung may gout si Lord? O arthritis? Sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 1, ang pagsuko kay Jesus, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ila upang tuksohin ng diablo. Eh, nangyari, di ba? Nasusulat, sabi niya, it is written, anong ginamit ni Lord? Word of God. Tama? Tama po ba? Pero anong ginamit nila sa tanas? Word of God. Kaya dapat, kapag tayo, sabi mo sa katabi mo, tayo! Kapag tayo nangihina, sabi mo sa katabi mo, pag nangihina ka. Sabi mo sa katabi mo, pag nangihina ka, pag nai-stress ka, sabi mo sa katabi mo, bumalik ka sa salita ng Diyos. Ano ba ang maganda sa wilderness? Meron po ba? Tanungin ko kayo, may maganda po ba sa wilderness? Meron? Sabi mo sa katabi mo, meron ba? Wala! Walang maganda doon sa wilderness. Wilderness! Itong mundo na ito, pag nabas mo, Diyos ko na, nakikita mo naman yung gasolina, yung bilihin ng taas, wilderness yan! Amen! Yung kapitbahay mo, wilderness yan! Bakit? Pagsubukin! Pag sinabing wilderness, lugar na tuyo, pagsubok, kahirapan, kasakitan. Madalas ganyan ang buhay natin. Anong meron sa wilderness? Testing, trials, and ito yung madalas, temptation to subukin ka. Sige, amen. Kung tatanggalin mo to, magsiserve ka pa ba? O, nandiyan ka pa rin, ha? Diba? Job and Jesus, our Almighty, the Father, that kind of conversation. Sorry. Job, God and Satan, di ba, nagkaroon ng conversation kay Job? Parang banatan si Job. Madalas example din ni Pastor Gilbert, di ba? Kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid. Maraming test. Maraming trial. Naintindihan mo natin yung word of trial. Ibig sabihin, walang yes sa trial. Sabihin, patikim lang yan. Oh! Di ba? Patikim lang yan. Pinatikim ka lang eh. Tumikim ka naman. Hindi ba tayo? Parang minsan naman eh. Susubukin ka lang ito. Sige, ganyan kapag ganito. Ang nangyari, hindi mo na-appreciate. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susunod. Sabi dito na sa ating next slide, the issue here is in your physical body, but your spiritual. Are you deep in the Lord or shallow? Ayaw po ba lumalalim sa Lord? Palitan ko yung ayaw po ba yung lumalalim sa Lord? Kasi ang tanong din ayaw ba yung malalim sa Lord? Palitan ko. Tayo po ba ay patuloy na lumalalim sa Lord? Nandiyan po ba kayo? Kailangan. Sabi mo kailangan. Kasi pag hindi tayo lumalalim sa Panginoon, anong mangyayari sa atin? Ibis na lumalim tayo, umababaw tayo. Pag umababaw po, anong nangyayari? Agad pong masasawa ka. Meaning, agad tayo nanghihina. Agad tayo sumusuko. Amen? Nandiyan ka pa ba daw? Amen? Sabi mo sa tabi mo, nandiyan ka pa ba? Now, this is the question. How do I abide in the holy presence of the Lord? Paano? First point. Paano ako mananatili sa banal na presensya ng Diyos? First point. Pakibasa ka natin yung first point. This is the secret. Amen? Ano yung secret? It's a secret place. Amen po ba?
Ano sabi sa Psalms 91? Verse 1, He who dwells. He who dwells. Amen po ba? Ang nananatili sa lihim. Meaning, kapatid, yung ginagawa mo sa secret place. Kapatid, hindi mo isang kailangan i-broadcast. Nandiyan po ba kayo? Alam ni Lord yung ginagawa mo. Nakikita ni Lord yan. Amen po ba? Amen. Lahat ng pagod mo. Ano yung point number 1 pagbalik na? Kailangan lang ano ba? Ano yung sabi ng pursue? Sabi ng iba. Ano yung sabi ng pursue, Josh? Pursue ka. Sabi mo, pursue ka. Kapatid, an example ko namin sa inyo, mga magulang natin, kung hindi sila nag-pursige, walang pogi na nasa harapan nyo. Di ba? Kung hindi nag-pursige si tita, walang poging Joshua. Di ba? Kaso, sa pagpupursige natin, sa sekretong lugar ng Diyos, ito prayer life natin. Be balanced. Di ba? Introduction nga natin sa wilderness. Amen po? May magsubo. Talang, ang Diyos magaling lagi. Hindi pwede tanongin sa Lord eh. Bakit? Anak, kahit may battle sa gusto ko, lumabang ka, sekreto, pasikret. Paano? Pursue God in His secret place. Amen po ba? Ano sabi dito? Ang nananatili sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan. Napansin mo ba? Ilang beses ka nang hindi kang mamatay, pero buhay ka pa rin. Ilang beses ka nang napahamak, pero hindi ka pa rin. Naranasan mo na ba? Na ilang beses ka nang nagkasakit ng malugwa, pero bakit nandito ka pa rin? Ibig sabihin, nasa iyo ang makapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya huwag tayo susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Remember this, my friends and family. Remember this. When all things fail, His divine presence is all you have to hold on to. Amen? Pambili na pag bumagsak na lahat, pag nagulo na ang lahat, pag hindi mo na maintindihan ang lahat, anong gagawin mo? Just hold on. Amen? Panghawakan mo pa ng presensya ng Lord. Amen po ba? Lord, hindi ako mag-iibab, hindi ako susuko. Amen? Kaya nga kanina, tinuro sa atin yung mga Israelita. Napakatindi ng pinagdaanan. Pero may mga nahulog, may mga sumuko. Pero ang maganda doon, may nagpatuloy pa rin. Kaya nandito tayo. Diba? Kaya nga na-share tayo ng word eh. Tama po ba? Ano sabi sa Matthew chapter 6, verse 6? Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sarap manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakita ng ginagawa. Nang diimaw siya magbibigay sa iyo ng ganito. Amen? Sometimes, kapatid, ulitin ko kahit ulit-ulit, hindi mo kailangan i-broadcast lahat. Bakit? Si Lord mismo, alam na yan. Alam ng Lord na umiyak ka kahapon, alam ng Lord na nagtagumpay ka kanina. Amen? Alam ng Lord na nag-effort ka, alam niya ng Lord kung paano kanya susuklihan sa akin. How do I abide in the holy presence of the Lord? Point number 2, confess who God is to you. Sino ba si Lord sa iyo? Amen? Siya ba ang Diyos kapag may problema ka lang? Doon mo siya tinatawag? Or kung ka lang nag-pray? O siya ang Diyos na season or out of season? You still have Him. Siya pa rin ang Diyos sa iyo. Amen? You will remain God. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, dapat ang maging mindset natin. Titin ko po kanina tinukoy natin yung mga Israelita. Nung ikaw ay na-save, na-baptize, tinanggap mo ang Diyos, ano nangyari sa iyo? Hinubog ka, sinubog ka. So paano? Paano mo malalaman na hinuhubog ka? Paano mo malalaman na sinusubok ka?
the more na iniipit ka ng malaban. Amen? The more na sinasakal ka niya. Anong gagawin mo? Mas lalo mong ihayag ang Diyos sa buhay mo. Amen? You must be proud na ikaw ay lingkod ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? You must be proud. Ano sabi dito? Ipakilala mo kung sino ang Diyos sa iyo. Hindi natin kailangan magsalita na magsalita. Gawin mo yung tama. At makakalugod sa Lord. At makikita ng ibang tao. Bakit nagbago yung tao. Amen? Tandaan nyo hindi ko po. Paano natin ipapakilala sa iyo? Minsan hindi natin kailangan magsalita niya sa iyo. Psalms 91 verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. So kay David, yan si Lord. Amen? Nasabihin ko sa Panginoon siya ang aking kanlungan at aking tagapagligtas, aking proteksyon, at aking Diyos na aking pinagkakatiwala. Kapag ganito, di ba? Kapag hindi mo na naiintindihan, Lord, ikaw pa rin ang aking paniniwalaan. Ikaw pa rin ang aking pagkakatiwala. Palakpakan natin, Lord. Sabi dito, Lord, siya ang aking kanlungan. Totoo yan. Minsan hindi na tayo maintindihan ng tao. Pero kapag lumapit tayo sa Panginoon, dahil nakapin niya tayo, bigla ka na lang mapapaluma at marirealize mo, buti na lang, maniwala ako sa Diyos. Buti na lang, hindi ko pinitaw ng relasyon ko sa Kanya. Kaya hindi religion Relationship is better. Diba? Tama po ba? Kaya dapat makita natin. Whenever things go wrong, listen to this. God is always there to make us strong. Amen? Nanghihina ka na. Pag hindi mo na kaya. Amen? Pag naguguluhan ka na, anong gagawin mo? Diba? Confess who God is to you. Wala pa ka natin siguro. Pag hindi na maganda ang nangyayari, nandiyan palagi ang Diyos para pagpagin tayo. Amen? Kaya kapatid, huwag kang malulukot. Normal yung malulukot pero huwag mo naman pakatagal na kapag dumadaan ka ng mga bagay na hindi maganda, lagi mong isipin, hindi ko man naiintindihan ngayon. Someday, matatagin ako ng Diyos para magawa ito. Amen? Kaya dito, ang daming compound names ni Lord. Nasabi dito sa ating compound names of Yahweh, Yahweh, Jireh, the Lord will provide. Amen? Genesis chapter 22, verse 14. Yahweh, Rapha, the Lord who heals. So Exodus chapter 15, verse 26. Yahweh, He said, the Lord is my victory. Amen? Exodus chapter 17, verse 15. Yahweh, Shalom, the Lord is peace. Amen? Amen po ba? Judges chapter 6, verse 24. Yahweh, Rohi, the Lord is my shepherd. Amen po ba? Nandiyan sa Psalms 23, verse 1. Yahweh, Jidkenu, the Lord is our righteousness. Sa Jeremiah 23:6, at ang pinakamahuli is Yahweh, Makadesh, the Lord who sacrificed you. Exodus 31, verse 13. Kapag hindi mo na naiintindihan mo, kanyari, may sakit ka, Lord, magagawin mo. Amen? Amen? You are mine. Yahweh Rapha. Amen? Nagtan po kasi di ba nang naka-organ yan natin, Jehovah. Nagtan na po ng bishop natin yan ng Yahweh. Para mas maintindihan natin kung sino po yung Yahweh. Kasi nagkaroon ng misinterpretation dyan. Yung ba, hindi pa kami yan? Ibang check up po yun. Kaya pinalitan ng Yahweh. The Lord who is. May karamdaman kayo na i-declare mo. Pag nangangailangan ka, the Lord will provide. Amen? Amen po ba? Kaya nga, napakalaki ni Lord. Tandaan po natin ito, ha? Amen? Ano sabi dito sa 1 Kings chapter 8, verse 37, But will God really dwell on earth? Behold, the heavens, even the highest heaven, cannot contain. You know how much less this temple which I have built. No? Wala pong pwedeng humigit sa Diyos. Napakalaki ng Diyos. Even yung mga planeta na naglalakihan sa labas ng earth, wala pong mas higit sa Panginoon.
Amen? Pinatunayan niya ng 1 Kings, chapter 8, verse 37. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay napakalaki at hindi kayang sakupin o ibulong ng kahit ang pinakamataas na kalangitan o ano pa mga istruktura na gawa ng tao. Pasigin pa kaysa sa pinakamataas sa mundo o pinakamalawak na lugar. Amen? Tapos may problema ka. Palagay mo, hindi ba kaya ni Lord yan? Pero saan ba mo? Kaya ni Lord. Bakit? Ano sabi? Ang Diyos natin is napakalaki. Amen! Kahit gaano kalaki ang problema mo, isang bako, nako, kaya inulan ni Lord yan sa kanyang puso, sa kanyang lilim. Kaya mananahim sa kanyang dakong din. Amen! Sabihin walang posible kapag ikaw ay nanalangin. Pumunta ka sa dakong lilim, no, sa secret place. Lord, malaki ang problema ko. Kahit gaano kalaki yan, anak, iluhod mo lang. Akong bahala. Diba? Ito yung nagpapakita na ang Diyos ay napakalaki at hindi kayang sakupin o igulong na kahit ang pinakamataas na kalangitan, even the heaven, hindi kaya. Tama po ba? O ano mang struktura? Malaki po ang Diyos. Pero, anong ginawa niya? Nagpakaliit para pumasok yan sa puso. Hallelujah! Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, even if all the planets, stars, and the entire universe were combined, they still could not contain or live. Amen po ba? Amen po ba? God is so big, yet He humbled Himself to become into your heart for you. Amen? The Lord loves you so much, so you should confess who God is to you. Sabi mo, mahal na mahal ka na. Ito yun, minsan ito yung nakakalimutan ng tao. Pag-stress na, pag-depress na, pag naliligaw na, nawawala na, babalik na sa dati niyang buhay, nakalimutan nila na mahal sila ng Panginoon. Bakit kinahanap nila yung love sa iba eh? O ano nangyayari? Nabibigo, nahihirapan, nasasaktan, nakakapa, nalulog mo sa walan. Diba? Amen? Kung ma-realize mo na, wow! Mahal na mahal pala ako ng Diyos! Sa katabi mo, mahal na mahal ka. Last but not the least, how do I abide in the presence, in the holy presence of the Lord? Use as weapon His word. Gamitin ang kanyang salita ng katotohanan bilang isang dahil. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag na lolokohin ka ng diablo. Hindi ba? Huwag kang papayag. No? Bakit? Sasabihin sa'yo ng diablo ng mga darating na panahon. Wala kang key. Diba? Sasabihin sa'yo ng diablo, wala kang key. Napaka-bio-bio mo. Napaka-tangiay mo. Diba? Amen? Hindi mo kaya yan. Woo! Hanggang dyan ka na lang. Sasabihin sa'yo, disihit na yan. Prayer ka, tingnan mo na napapala mo. Serve ka. Ano? Anong bunga? Oh. Sabi nga nila mo, natakot ako pa? Sabi naman na yung masal, huwag ka takot. Diba? Huwag tayo matatakot. Ibig gamitin natin yung salita ng Diyos na katotohanan bigay sa santa. But God is with me. Ano sabi? Sa Psalms chapter 91 verse 10, surely. Ano sabi niya dyan? Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Sa Tagalog, ano sabi sa verse 4, verse 4 mo na, He shall cover you with feathers, under His wings shall you trust. His truth shall be your shield and buckler. Sa pangalan ng bitan, sabi sa Tagalog, napakaganda sa Tagalog. Ikay, natatakbang kanya ng kanyang mga magwis. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay mga ngalong.
ang kanyang katotohanan ang magiging iyong kalasan at sanggalang. Amen? Imagine mo parang yung agila. Kung nabisa na yung mga itlog, no? Ano gagawin ng isang agila? May isang manok. Ililipin niya. So habang ililipin niya yan, yung agila o yung manok, nilalamig niya. Amen? Nilalamig, nasasapol ng hangin, minsan ng alikabok, maliliit na bato, nasasaktan. Pero ikaw, nandun sa mga pakpak niya. Bakit? Protektado ka ng Diyos. Diba? Kaya ano ba na nangyayari sa'yo? Lagi mong isipin, nasa dinig ka ng Diyos. Amen! Nandun ka sa kanyang mga pakpak. Ang katotohanan ang iyong manihikas. Kaya huwag kang matatakot. Amen mo ba? Huwag kang matatakot kung ikaw ay natatakot ng Diablo na hanggang dyan ka na lang. At huwag kang papayag na hanggang dyan ka na lang. Amen? Ang pagkakaroon ng salita ng katotohanan sa iyong buhay ay tutulong sa iyo na magkaroon ng pagkilala at pagkaunawa upang maiwasan ng mga bitak ng kaaway at maprotektahan laban sa kapahamakan, sakit at karamdaman. Tulad ng isang munting sisiyo. Sabi dito, no? Tulad ng isang munting sisiyo sa ilalim ng pakpak ng inayin mo, makakatagpo ka ng lakas ng loob at kapanatagan upang harapin ang bawat pagsubok ng buhay. Ang salita ng Diyos bilang iyong kalasag at panangga ay mag-iingat sa iyo laban sa pag-atake ng kaaway habang iyong ipinapahayag. Nasusulat. Amen? Dahil yun, nasusulat ha? Sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Matthew chapter 4 verse 7, sabi ni Jesus, nasusulat. Din naman, huwag mo tutusuin ng Panginoon ng Diyos. Matthew chapter 4 verse 10, at sinabi ni Jesus sa kanya, nasusulat ang Panginoon ng Diyos ang sasambay. 3 beses ginamit ni Jesus ang nasusulat. 3 beses din natalo ang tukso ng kaaway. Pinapakita nito na ang salita ng Diyos ay salita laban sa tukso. Kaya huwag tayo magsasawa! Ating pagkakos ang sabi ng Panginoon, at banal na presensya ng Diyos ay handa pagkakot kamay ng bawat mananampalataya. Hanapin ng Diyos. Amen? Sa kanyang piling na tao, ipahayag at iniklara kung sino ang Diyos sa iyo. Huwag kang matatakot at gamitin bilang sandata ng kanyang salita ng katotohanan. Amen? Amen? Amen mo ba? Kaya pati mo kang matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Sabihin mo, kasama natin ang Diyos. Amen? Ano lang dito ngayon? Purihin natin ang Diyos for the last time. Hallelujah. We worship you for the close your eyes. Pagkarin mo yung mga mata. Itaas mo yung mga kamay. Pabutin mo ang presensya ng Diyos sa umaga nito. Come on. God is here. Come on. May ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Come on. May ginagawa ang Panginoon sa iyong buhay sa umaga nito. Come on, kapatid. Kung ikaw ay nilutukso na nahihirapan, kamalaan sa mga bagay na hindi maganda, pinapanatanda ng Diyos. Come on. Yan ay pinagpundukan niya lamang upang lalo kang maging malakas. Kapatid, ibigay ang iyong pananampalataya. Huwag kang sumusuko. Hayaan mo ang Diyos na tumino sa buhay mo. Huwag kang magsasawa ng mag-ikot sa Kanya. Ipahayag mo kung sino ang Diyos sa iyo. Huwag mo kang samaan ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magsasawa ng linggo. God is here. God is here. May ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. May ginagawa ang Diyos sa iyong buhay, kapatid.
Pwede ba i-pray mo yung katabi mo sa umaga ito? Come on, pray mo yung katabi mo. Speak blessings sa mga Jesus. Come on. Come on. Yes, speak blessings. Blessings of her. Come on. Come on, man. Partner mo, kapatid. Come on. Huwag ka papaya. Pag-pray mo yung katabi mo sa umaga ito. I declare your blessings. Oh, Jesus. Come on. Jesus' name, Lord, binabago ka, binaayos ka sa umaga nito. Panginoon, sa umaga nito, may tinatayo kang muli. Lord, sa umaga nito, may inaayos ka sa bagong pamilya. Ilang years, may nananalangin ang pagkalikot ko, pero walang nangyayari. Today, you will do something new sa kanilang mga panalangin. May mangyayari. Ora magkala na ba? Today, in the name of Jesus, Lord, magkakaroon ng miracle sa bawat pamilya. Today, magkakaroon ng kagalingan. Today, mamalaya. Magkakaroon ng inalilan ng demonyo. In the name of Jesus. Salamat, Lord. Ito po ang aming manalangin. Sa pangalan na ito na si Jesus, tayo po natin magsabi. Amen. Tayo po manatili sa ating pagkakatayo. Since ngayong araw na ito is third Sunday, po natin tumunitahin, panalangkanin, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Natawag po po yung ating mga ushers. While doing this, ay buhay natin sa banal na presensya ng Diyos. Umaga nito. Let's pray. Let's close our eyes, mga kapatid. Lord, pumuli ka namin aalalahanin sa iyong ginawa sa aming buhay, sa mga instrumento na natin ito. Isin mo ito ang naging pananalig. Kami, ng proper thing, prepare our heart. Kapag ang sunod tayo, kanina pa, tinuturo mo na kami ng iyong mga salita. Today, O God, may mangyayari maganda as we partake in this Holy Communion. Sa pangalan ni Jesus.
Salamat po, Panginoon Diyos. Thank you for the blessings. Oh, Jesus. Ang labing ipagkaloob, Panginoon Jesus, lumangkot siya ng tinapay at kanyang pinagpira-pira sa ito. Tinapay na simbolo ng kanyang katawan na may hirapan sa krus ng Kalbaryo. Nasa ko natin ang tinapay, sinabihan sa kanyang mga disipulo, may kakanin niyo ito. Alalahanin niyo naman ako. Kanin po natin ang tinapay. Pagkatapos ito ang pagpagpagpa, nasa ko natin ako. Simbolo ng dugo ng Panginoon Jesus. Nagdaloy sa krus ng Kalbaryo. Upang sa ikalilinis ng aking mga kasalanan. May siya sa kanyang mga disipulo. Na binigay ko bilang pag-alala sa akin. Ginoon, hindi ka namin naalala sa umaga dito. Mahal ka namin, kaya kami nandito. Tuloy sinasampakan namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Si Lord, please. Sino po dito yung kabilang sa message Lord ni Lord? Gusto po ba natin manatili sa presensya ni Lord? Lalo na po sa mga panahon na hindi malam gagawin mo. Please napakasarap mag-abay po sa presence ni Lord. Amen? Kasi po, tunay na si Lord po yung Diyos na kailangan siya po yung bigay sa atin ng peace of mind ng assurance na hindi po tayo yung isang Amen po ba? Okay. So, alam po ba na mula po noon pa man sa Old Testament sa unang panahon? Kasi po din yung mga nakakilala sa mga Israelita, yung mga pinulungan ni Lord sa mga kanila ni Moises na makatawid po dun sa Red Sea. Kasi po din nakapanood na wala na ng baliw. Yes. Alam niyo po, hindi nung makatawid na po sila doon, tapos sila sa ni Lord ni Moises sa Egypt, sa mula sa pagkakalimutan. Nandito po ni Lord yung dagat sa pagkakalimutan ni Moises. At natakunan po dahil po yung mga Egyptian, yung mga Israelita na kaligtas. Kaya lang po, hindi pa po doon nagkakapos yun. Kaya po doon, nakalilang tayo po sila, problema nga lang po doon is sumunod po sila sa Diyos-Diyosan na ginawa lang po nila. At talikod lang po ng konti yung leader nila, Moises, no? Dahil manigipag po siya kay Lord, no? Doon po ginawa nila ng party po sila at sumawag po sila doon sa ginawa nila sa Lord po ng luya. Pero hindi po doon nagtatapos kasi sabi diba, iligtas mo mga Israelita at dadalhin mo sa ibang mga at mali po sa point na dami po nilang mga labanan na ang mga ginawa no, sa iba't ibang mga lugar bago po sila makarating talaga sa promised land. Sabi po rin sa Book of Deuteronomy, no, ito po yung bilin ni Moises, no, kasama po yung mga matatandang na mumuno ng isang bayanan. No, ito po yung bilin niya sa mga sa bayan ng Israel. Sabi po ito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, Deuteronomy 28 chapter 1, at ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa lahat ng lupa. So sa atin po, sabi niya, no, kung lubos din ang susundin ng Panginoon ng Diyos, gawin ang lahat ng kanyang utos niya na ibibigay ko sa inyo ngayon, gagawin na kayong nakakahilig sa lahat ng mga bansa ng Diyos. Alam niyo ba yung bansang Israel sa panahon na yun? Ikaw yun. Sige mo na kayo mo ikaw yun. Ayan.
Kasi minsan kaya kung hindi ka na-bless, no? Minsan hindi na susunod na maayos yung susunod. Pero, sa panahon po natin ngayon, kagaya ng mga nakikita, tayo po minsan, mas madalas din lululo, katulad ng mga ngayon. Madalas po ng lululo nila, pero may time pa na sinabi, Lord, na sila naman kayo Christians, hindi mo na kayo sasamahan. Dahil baka sa kapilasan ng mga ulo ng mga sarili na maluwi ko lang po. Minsan po may mga laban tayo na hindi talaga tayo nasasamahan. Hindi tayo baka mapiponsya, maluwi na tayo. Pero dito po, yung gusto ko lang po sabihin, sabi po sa verse 2, dapat susunod po tayo, gagawin tayo dakila sa lahat ng mga bansa. Verse 2, mapapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ni Kristo Yahweh. So, sa pagsunod po may pagpapala, amen? Amen? Si Lord po hindi basta-basta niya ibubuksan yung bintana ng langit at ibibigay yung answer prayer sa iyo or yung blessing, yung healing, restoration. Gusto po niya na may gawin ka muna. Sabi mo dapat sumunod ka muna. Ayan. Hindi ko madaling makuha yung pagpapala talaga o yung pangako ni Lord. Dapat po is galawin mo rin. Sabi sa verse 3, ang verse 3 lang ito ang natutunan natin. Sa FOL, pero yun, sa sabi ko sa verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Kasi dito may mga trabaho, may mga business. Sabi po, yung mga nag-aaral, ayan. Wala ba? Nag-aaral, business, may trabaho. Ay po lahat meron, di ba? Kung gusto mo ng pangalalaan ng pamumuhay. Amen? No? Kasi mo, sabi niya, kasi po, protektahan niya sa anumang uri ng mga bayan, sa anumang uri ng mga posible na makapagbabago para sa negosyo mo, makapagbabago sa trabaho. No? Basta pagsulod ka, no? Sabi sa mga sa pagbalang no, is ibigay natin yung para sa kanya. Kung gusto po yan, susunod po ba tayo kay Lord? No? Bigay ng buong buo. So kapag po yan, ginawa mo, test me in this way, sabi ng mga Lord. So you can see, I will not open the floodgate of heavens. At ipupon out ng po na yung mga blessing sa atin. Amen? Proven tested po yan, dahil kung lagi ko sinasabi. No, dati ang testimony ko ako dito na sa day, sabi ko na ako ng mga tapos sa testimony na naman ako, sabi ko sa site training na po kami, that is years ago, pakalugan po pero ano po ba, is Christian na po na nag-over. So sa pagsunod po natin sa kanya, hindi po nasasayang. Amen? Amen? At hindi lang po ako, marami pa po mga nakaredy pa. Marami nang pinagpala si Lord. Subok na po siya. Kaya bilang mga Israelita po, na mga panahon na ito, yung mga nasunod ni Lord, yung masama yung susunod niya. And then po kasi ito, God is challenging us, no, sa kabila po ng ating kung parang pinatamasa, sa kabila ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Dapat po is patuloy pa rin po tayo makinig sa Diyos. Let us all stand po. Hallelujah. At pwede pong may course ito, itaas po. Pugutin mo yung babalik po para sa kanyang church, para sa kanyang sa mga pangangailangan ng church.